May ibang mga babae na nakikipagrelasyon lamang para sa pera, social status at mga benepisyong maaari nilang makuha mula dito. Pero kapag tinanggal mo na ang nakasanayan nilang marangyang buhay, may iba na hindi ito papalampasin at siguradong maaari mo itong ikapahamak. Magandang araw at welcome mga kakentuhan. Kung kayo ay bago lang sa channel na ito at mahilig kayo sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Kung ang mapanganib na init ng ulo ay idadagdag mo sa isang walang kontrol na emosyon, makakakuha ka ng nakakamatay na kombinasyon na naghihintay lamang na sumabog. Ito ang klase ng taong nakilala ng isang mabait na doktor sa Texas. Noong tagsibol taong 2012 sa may Houston Upscale Museum District, ang 43-year-old na si Ana Trujillo ay gumagawa ng bagay kung saan siya pinakamagaling, ang mag-enjoy sa kanyang buhay. Siya ang klase ng tao na madaldal, palaging maraming kwento na kusang lumalapit sa ibang tao para makipag-usap kahit hindi pa niya ito gaanong kilala. Mahilig din itong lumabas upang mag-party at gayon din ang kumain sa mga mamahaling restaurant. Si Ana ay divorced na sa kanyang asawa at mag-isa nitong hawak ang kustodiya ng kanilang dalawang anak. Ngunit sa halip na alagaan niya ang mga ito, mas pinipili pa niya na magbuhay dalaga. Madalas niyang iniiwan ang dalawa sa pangangalaga ng kanilang lola sa maliit na bayan ng Waco, habang siya naman ay lumipat sa mas malaking syudad ng Houston upang lumayo sa kanyang mga anak. Isang gabi habang ito ay nagpa-party sa bar, ang nakakahumaling na si Ana ay may naakit na naman na isa pang lalaking solong nagiinom din doon. Ito ay ang bago lang sa bayan at ang single na 59 years old na nagngangalang Dr. Stefan Anderson. Siya ay isang medical researcher na lubos na ginagalang sa larangan ng medisina. Ang mga taong nakakakilala sa kanya ay mailalarawan siya na isang mabait at maginoong lalaki. Napakatalino din ito at may magandang sense of humor na hindi mahirap sa iba na makagaanan ito ng loob. Sa katunayan, ang kabaitan niyang iyon ay ang unang napansin ni Ana, kaya lalo pa siyang napalapit sa estranghero. Isang bagay na pinagkakasunduan ng dalawa ay ang kanilang hilig sa pag-inom. Si Stefan kasi ay maikokonsidera mong functional alcoholic at umiinom talaga ito araw-araw. Dahil sa madalas na pagkikita ng dalawa sa bar, lalo pa silang naging malapit sa isa't isa hanggang sa tuluyan na ngang umusbong ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Ang kanilang relasyon ay katulad lamang ng iba na nagsimula sa magandang pagsasamahan hanggang sa hindi na sila mapaghiwalay, kung saan mabilis na nagdesisyon si Stefan na magsama na sila sa iisang bubong. Sa kabila ng mabilis nilang pagpasok sa isang relasyon, ang dalawa ay ang hindi mo maaasahang maging magkasintahan. Kasi nga, si Ana ay party girl na hindi seryoso sa buhay, habang si Stefan naman ay doktor na kahit umiinom, hindi naman ito pabaya sa kanyang mga responsibilidad. Pero kahit ganoon, nagustuhan ni Stefan ang masayahin na personalidad ni Ana at may history din kasi ito ng pagsusubok na ayusin ang ibang tao. Ibig sabihin, mas pinipili niyang makita ang mabuti sa kanila at kung may masama man silang ugali, naniniwala siya na kaya niya itong tulungan na magbago. Kabaliktaran naman dito ang naoobserba ng mga kaibigan niya. Sa tingin nila, hindi mabuti para kay Stefan si Ana, kaya binalaan nila ito na huwag ma-attach ng mabilis at layuan ito hanggat maaga pa. Pero sa pag-iisip na kaya niyang i-handle ang kasintahan, wala siyang pinakinggan sa mga payo ng kanyang mga kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman, tama ang pag-aalala nila dahil si Ana ay hindi ang babaeng palaging masayahin sa iyong paningin. Kapag siya ay nakainom na, lumalabas ang kanyang pagkamalupit. Wala itong sinasanto kahit sino man ang makaharap niya sa daan. Isang halimbawa nito ay ang insidente nang siya ay malasing sa loob mismo ng kanyang pinagtatrabahuan. Pagkatapos ng kanilang business hours, nanatili si Ana doon at nag-inom kung saan ang security guard na nagbabantay sa building ay mahinahon siyang pinagsabihan na hindi siya pwedeng manatili at maglasing sa loob ng opisina. Pero sa halip na pakinggan ito, inatake siya ni Ana, pinagsasabunutan at ilang beses na hinampas sa muka. Di naman tumagal, nakita din ni Stefan ang maitim na budhi ni Ana at doon niya na natutunang matakot dito. Isang beses kasi pagka-uwi nito sa bahay mula sa trabaho at pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan, naging mainit ang ulo ni Ana. Matagal daw itong nakauwi kaya sinalubong siya ng malakas na sampal nito at paulit-ulit niya itong hinampas sa muka. Sa panlabas na ugali ni Ana,
Siya ay mukhang masayahin at palangiting tao. Ngunit sa ilalim noon, puno siya ng galit. At kapag siya ay nakainom ng sobra-sobra, lumalabas ang puot at galit niyang ito sa pamamagitan ng pagiging bayolente. Ang pangyayaring iyon ay simula pa lamang ng madilim na bahagi ng kanilang relasyon, dahil lalo pang lumala ang pisikal na pananakit ni Ana na naibahagi pa nga ni Stefan sa mga kaibigan niya na nakakaramdam siya ng takot para sa sarili niyang buhay. Dumaan ang 6 na buwan at pagkatapos ng mahaba niyang pagtitiis, tuluyan ang nagdesisyon si Stefan na tuldukan ang kanilang relasyon. Nang mas naging malala pa kasi ang pagiging bayolente ni Ana, di na niya ito nakayanan at natakot din siya na baka saan pa mapunta ito. Kinausap niya si Ana tungkol doon at sinabihan na umalis na sa kanyang bahay, pero syempre tumanggi ito dahil wala raw siyang matutuluyan at ibang mapupuntahan, kaya panay ang paghingi niya ng patawad kay Stefan. Sa huli, napilitan din itong umalis doon at lumipat naman siya sa kanyang dating karelasyon na ngayon may kasintahan na rin. Ang pangalan naman niya ay James Wells. Nakiusap ito kung pwede ba siyang manuluyan doon kahit ilang araw lang at pumayag naman ng isa kahit pa may pag-aalinlangan ng kanyang girlfriend na kasama niya ring nakatira sa bahay. Hindi iyon karaniwan na living arrangement pero tiniis nila ito hanggang sa isa na namang sobrang kalasingan ni Ana ang maglalagay sa kanya sa gulo. Habang nagpapatugtog siya ng malakas ng musika at umiinom ng alak sa sala, nag-usap ang magkasintahan sa gilid kung kailan pa ito aalis sa kanilang bahay. Medyo matagal na rin kasi siya doon na mukhang wala siyang balak na lumipat. Nang narinig ito ni Ana, nagtanong siya sa dalawa kung siya ba ang pinag-uusapan nila. Pero syempre, itinanggi ito ni James at gumiti na lamang. Doon na siya lumapit kay James na tila ba nangaakit at mukhang hahalikan niya ito. Pero nang nakayuko na siya, binukas niya ang kanyang bibig at bigla na lang kinagat na parang hayop ang ulo ni James. Nang nangyari ito, kinailangan pang hampasin ng girlfriend ni James si Ana ng pangwalis para bumitiw siya sa pagkakagat mula sa ulo nito. Nang gabi ding iyon, napuno na ang dalawa at agad nilang pinalaya si Ana mula sa kanilang tirahan. Pagkatapos noon, dahil wala na naman itong mapuntahan, nagipagkita siya ulit kay Stefan at nagmakaawa na kailangan niya ng matutuluyan. Nangako siya rito na ilang araw lang ito doon dahil uuwi na din daw ito sa kanilang bahay sa Waco para makasama ang kanyang pamilya. Siyempre, dahil sa dati niya ng karanasan, nakaramdam ng pag-aalinlangan si Stefan at sinabihan niya si Ana na hindi niya pwedeng itolerate ang pagkabayolente nito. Ang isa naman ay nangako sa kanya na magiging mabuti ito at hindi gagawa ng gulo. Bilang isang mabait na tao, hindi na nakatanggi ang doktor at pumayag din ito sa kanyang pakiusap. Dahil kahit pa hindi niya ito gustong maging bahagi pa muli ng kanyang buhay, naaawa pa rin siya kay Ana dahil pinagtabuyan di umano ito ng kanyang dating tinutuluyan. Pero ang kabutihan niyang ito ay hindi na masusuklian pa. Si Stefan ay middle-aged na lalaki na may problema sa alak, habang si Ana naman ay naghahanap ng pag-ibig na may problema din sa pag-iinom. Kapag pinagsama sila, wari ba sila ay isang dinamita na may nakasindi ng apoy na naghihintay lang na sumabog. June 9, 2013, sa syudad ng Houston, ito na dapat ang huling araw ni Ana doon. Bilang wala ng trabaho at matitirhan, nagpasya na itong bumalik sa kanyang pamilya sa Waco. Dahil doon, ang kanyang ex-boyfriend na si Stefan ay nagbangad ng loob na ilabas siya para magpa-farewell dinner. Kumain sila at uminom sa isang bar kung saan nanalagi sila doon ng mga ilang oras. Ngunit nang nalasing na naman si Ana, naging mahirap na itong kausap. 3 beses sinubukang pakiusapan nito ni Stefan na umalis na sila sa bar dahil ang taxi ay naghihintay na sa labas para sa kanila, pero ito ay mahigpit na tumanggi kasi gusto pa niyang uminom. Di kalaunan, nagawa rin niyang maiuwi si Ana, pero lalong lumala ang modo nito dahil sa kalasingan. Sa taxi pa lamang, mainit na ang ulo nito kung saan inaaway niya si Stefan at pinagmumura. At nang nakababa na sila sa bahay, humingi na lamang ng paumanhin si Stefan sa driver para sa inasa ni Ana. Pero bago ito umalis, ang estrangherong driver ay pinaalalahanan pa ang doktor na mag-ingat dahil mukhang nagiging agresibo na ang ugali ng kanyang kasama. Nag-aalala ito na baka anong mangyari, kaya inalok niya ang doktor na ipagdasal ito na maging ligtas bago ito magmaneho papalayo. Si Stefan naman ay tinawa lang ang pag-aalalang ito ng driver at sinigurado niya dito na magiging okay lang siya. Ang hindi niya alam, sa loob ng kanyang tahanan, may iba nang nangyayari. Pagkapasok niya sa kanyang bahay, kinausap niya si Ana at sinabihan ito na pwede na siyang umalis doon. Hindi na rin kasi nito nagugustuhan ang ugaling pinapakita ni Ana sa kanya.
Ang problema lang, hindi iyon ang gusto niyang marinig mula sa doktor at kanina pa ito nakahanda para makipag-away. Galit na galit ito dahil sa tingin niya, kinuha mula sa kanya ang marangyang buhay na dapat ay meron siya. Doon na niya pinagkakalmot si Stefan na parang isang wild na hayop. At upang maiwasan ang pananakit, sinubukan pa niyang tumakbo papalayo kay Ana pero siya ay nadapa at naabutan siya nito sa hallway. Dito na niya sinakyan si Stefan habang nakahiga pa din ito sa sahig at pinigilan itong makagalaw. Pagkatapos, kinuha niya ang suot niyang 5.5 inches na stiletto at hinampas ito ng paulit-ulit sa ulo ni Stefan. Hindi man lang pinili ng doktor na lumaban pabalik na kung binigyan niya lang sana kahit isang suntok si Ana sa muka, baka napigilan pa niya ito. Pero dahil hindi ito nananakit ng babae, hindi niya iyon nagawa. Sa tindi ng hindi makontrol na galit ni Ana, hindi niya napigilan ng sarili at patuloy lang sa paghampas sa doktor. Dahil doon, nagtamo ng 25 saksak si Stefan mula sa stilettos ni Ana. 3:45 ng madaling araw, tumawag si Ana sa 911 para mag-report ng pananakit di umano sa kanya ng kanyang boyfriend. Ayon sa kanya, inatake daw siya ni Stefan at kailangan niya ng agarang tulong. Mabilis namang rumisponde ang otoridad sa bahay ng doktor at doon na nila nakita ang masaklap na sinapit nito. Sa kabila ng paunang report na nakuha nila, nakaramdam sila agad na parang may mali dahil hindi naman mukhang biktima si Ana at mas lumalabas pa nga na ang doktor ang naagrabyado sa kanilang dalawa. Para sa kanila, wala nang tanong na si Ana ang pumatay kay Stefan. Ang problema lang, pinapanindigan nito na siya ang unang inatake ng doktor at ginawa lang niya iyon para ipagtanggol ang sarili. Sa paglilitis, pinaliwanag pa ni Ana na sinasakal di umano siya ni Stefan mula sa likuran at mahigpit na niyayakap na kinailangan niyang paulit-ulit na hampasin ito sa muka gamit ang kanyang heels upang mabitawan siya nito. Umiiyak pa ito sa harap ng korte, nagsasabi na hindi niya intensyon na mapatay ang ex-boyfriend dahil sobrang mahal daw niya ito. Ang gusto lang daw niya ay makawala mula sa pagkakasakal nito. Dagdag pa doon, sinira rin niya ang pangalan ng doktor at sinubukang baliktarin ang kwento na si Stefan ay isang lasinggero na palagi siyang sinasaktan kapag ito ay nakainom. Pero syempre, hindi ito tumugma sa mga pisikal na ebidensya na nakuha sa paligid ng crime scene. Dahil klarong-klaro na si Ana ang nasa taas ni Stefan at wala rin itong kahit anong marka sa sinasabi niyang pag-atake. Walang suntok, pasa, dugo o kahit maliit man lang na galos. Isang bagay na nagpatatag pa sa kaso ay ang ilang beses niyang paghampas kay Stefan gamit ang kanyang heels. Dahil ang pagsaksak niya dito ng 25 times sa ulo ay sobrang napakarami para matawag ito na self-defense. Dagdag pa doon, nang inimbestigahan nila ang buhay ni Ana, nakita nilang kinagawian na talaga nito ang atakihin ang mga lalaki. Madalas niyang target ang kanilang muka at kinakagat niya ang mga ito, hinahampas o di naman kaya ay pinagsusuntok. Nakausap din ng mga investigador ang ilang malapit na kaibigan ng dalawa at halos pare-pareho sila ng sinasabi na si Dr. Anderson ang biktima sa pagitan nilang dalawa at si Ana ang totoong mapanakit. April 11, 2014, si Ana Trujillo ay natagpuang guilty sa first-degree murder at nasentensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong nang walang tsansang makakuha ng parol. Para sa mga hurado, hindi iyon kaso ng self-defense, kundi isang brutal na pagpatay sa isang lalaking ni minsan ay hindi siya pinagbuhatan ng kamay kahit sa kanyang huling hininga. Hanggang sa araw na ito, hindi inaako ni Ana ang kanyang responsibilidad sa ginawa at pinagdidiinan pa rin ito na siya ang biktima sa mga nangyari. Kapag ang obsessed na babae ay umibig sa iyo, hinding-hindi nito tatanggapin na ikaw ay makikipaghiwalay sa kanya, lalo pa ang posibilidad na baka ikaw ay mapunta sa iba. Noong tagsibol taong 2012, sa maliit na bayan ng Walterboro, Maine, kung saan ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao doon ay pangingisda at kilala din ito sa masarap na mga seafood, nakilala ni Arlene Lawless, 25 years old, ang lalaking sobra niyang mamahalin. Ito ay ang 34-year-old na si Norman Benner Jr. na isang lokal doon. Nagtatrabaho ito bilang mangingisda na masaya kapag ito ay lumalayag sa karagatan. Siya ay mabait at masipag na tao at maituturing ito na isang anghel ni Arlene na nagligtas sa kanya mula sa magulo niyang nakaraan. Ilang beses kasing nasangkot si Arlene sa batas dahil sa agresibo nitong ugali at katigasan ng ulo. Ang abilidad nitong makipaghalubilo sa ibang tao ay napakababa na nahihirapan siyang makipagkaibigan sa iba. Maging ang housemate nito na si Jeremy ay nahihirapan ding makipag-usap sa kanya
Ngunit nababalanse lamang ito dahil nakakasundo naman ni Norman ang lahat. Ang mga kaibigan at pamilya nito ay mailalarawan siya na klase ng taong may busilak na puso at hindi mapanghusga sa kapwa. Kaya marami itong malapit na kaibigan na iba't iba ang ugali at personalidad. Nang dinala ni Norman si Arlene sa kanilang bahay para ipakilala ito sa kanyang pamilya, agad silang hindi nagkaroon ng magandang impresyon dito. Dahil daw puno ito ng tattoo at mukhang nakakaiba din ang kanyang ugali. Napansin din nilang may mga peklat ito sa kanyang pusuhan, braso at mga paa na nagpapakita na sinasaktan niya ang kanyang sarili. Nang tinanong nila ito tungkol doon, hindi naman siya tumanggi na totoo ang kanilang hinala. Pero mariin niyang sinabi na seryoso siya kay Norman at na sobrang mahal niya ito kahit 1 linggo pa lang silang magkasintahan ng panahon na iyon. Nangako din ito sa ina at kapatid ni Norman na hindi niya ito sasaktan kailanman kaya wala silang dapat na ipag-alala. Sa kabila ng mga obserbasyon ng kanyang pamilya, pinagpatuloy pa rin ni Norman ang pagkikipagrelasyon kay Arlene. Para naman kasi sa kanya, casual lang ang kanilang relasyon at hindi pa ganoon kaseryoso. Pero para kay Arlene, sila ay panghabang buhay na si Norman ay ang lalaking kanyang pinapangarap at ang taong nararapat para sa kanya. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama, marami pang nakitang hindi magandang ugali ang pamilya ni Norman sa kasintahan nito. Kapag kasama kasi nila si Norman, walang tigil sa pagtawag at pag-text si Arlene sa kanya minu-minuto na para bang hindi ito mapakali na wala sa tabi niya ang boyfriend. Naging madalas din ang panghaharas nito sa kanya na nakaramdam na ito ng sobrang stress. Doon na unti-unting pumasok sa isip ni Norman na kinakailangan na niyang kumawala sa kanilang relasyon na sinumportahan naman ng kanyang pamilya. Sila ay 3 buwan pa lamang na magkarelasyon noon at maaga pa lang nakita na ni Norman na hindi si Arlene ang babae para sa kanya. Masyado itong clingy at sobrang needy na halos hindi na siya makahinga dahil ayaw nitong makipaghalubilo siya sa iba. Dumating ang gitna ng summer, napansin na ni Arlene ang panalamig ng kasintahan sa kanya. Ilang beses pa nga sa gabi, sa tuwing sila ay natutulog, bigla-bigla na lang itong manggigising para lang magtanong kung iiwan ba siya nito. Palagi na rin niyang chinecheck ang telepono nito ng mga sumunod na araw na iyon dahil sa paghihinala na baka may ibang babae si Norman na nagpatindi lang ng stress nito. Umaga ng July 21, 2012, kahit pa Sabado iyon, maagang sinimulan ni Norman ang kanyang araw at pumalaot ito para subukang makahuli ng maraming lobster sakay ng kanyang maliit na barko. Habang si Arlene naman ay maaga ding gumising upang subukang makontak si Norman. Makailang beses na tinawagan niya ang telepono ng nobyo pero hindi ito nakasagot dahil naiwan niya ang telepono sa bahay ng ina. Nag-iwan din ito ng sangdamakmak na messages na nabasa pa mismo ng ina ni Norman. Nang hindi niya pa rin ito makontak, sinubukan naman niya ang ibang paraan at tinawagan niya ang kapatid ni Norman na si Kimberly. Pagkasagot nito ng tawag, nagsumbong si Arlene na hinahabol daw siya ng housemate niya si Jeremy at tinatakot. May dala di umano itong baril at gusto siyang saktan. Nag-alala naman dito si Kimberly dahil narinig nitong umiiyak si Arlene, ngunit nang nagsuggest siya dito na pumasok muna sa kwarto at ilak ang pinto, nakiusap ito kung pwede ba siyang pumunta na lang sa bahay niya. Doon na nakaramdam si Kim na peke lang ang pag-iyak ni Arlene at may iba talaga itong pakay. Pinagsabihan din siya ng ina na huwag puntahan si Arlene dahil minamanipula lang siya nito. Ang pangyayaring iyon ay nagtulak kay Norman na tapusin na ng tuluyan ang namamagitan sa kanila. Gabi ng Sabado, nagluto siya ng lobster para makapaghapunan sila ni Arlene bago niya sabihin na gusto na niyang makipaghiwalay. Nagpaalam din siya sa ina na 1 oras lang siya mawawala at uuwi rin ito agad. Pero kahit ganoon, hindi maiwasan ni Don na mag-alala para sa anak. Dumaan ang 1 oras, hindi pa din nakakabalik sa bahay si Norman na pinag-alala ng kanyang ina. Hanggang sumapit ang umaga, ni anino nito ay hindi pa rin niya nasisilayan. Wala rin silang natanggap na kahit anong mensahe mula rito, kaya nagpasya na lang sila na maghintay pa ng kaunti. Sumapit ang gabi ng Linggo, nang wala pa rin kahit anong balita, kinutuba na sila na may maling nangyari. July 23, 2012, umaga ng Lunes, nagmaneho si Don at Kimberly patungo sa bahay ni Arlene para hanapin si Norman. Sa biyahe pa lamang, sinabi na ni Don sa anak na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at parang ayaw niyang pumasok sa bahay ni Arlene. Kaya nang dumating sila doon, nanatili lamang ito sa labas ng kwarto habang si Kimberly naman ay pumasok sa loob upang gisingin ang mukhang natutulog niyang kapatid. Pero nang hawakan na niya ito, naramdaman niyang isa ng malamig na bangkay si Norman at doon na rin nila napansin na may tama ito ng bala sa ulo. Katabi lang ng katawan ni Norman ay ang mukhang wala na ring buhay na si Arlene na may hawak na baril at duguan rin. Nang puntong iyon, sigurado na sila na ang dalawa ay patay na. Hanggang sa bigla na lang bumangon si Arlene
At sa takot ng mag-ina, napatakbo sila palabas ng kwarto dahil baka barilin din sila nito at saka tumawag ng 911. Pagkatapos may sugod ng dalawa sa hospital, tanging si Arlene lang ang nakaligtas dahil hindi ganoon kalala ang sugat nito. Pagkagising nito, agad niyang kinwento sa pulisya ang nangyari sa kanila 2 araw ang nakakalipas. Gabi ng Sabado, pagkadating ni Norman sa bahay niya, pinagsaluhan nilang dalawa ang lobster na dala ng nobyo. Pero hindi niya inaasahan na pagkatapos ng hapunan ay makikipaghiwalay si Norman sa kanya. Ang ginawang iyon ni Norman ay dumurog sa kanyang puso, kaya umiyak ito at nagsabi kay Norman na mas mabuti pang siya ay mamatay na lamang. Nang narinig ito ng isa, nakaramdam siya ng awa dahil ayaw naman niyang may masamang mangyari kay Arlene. Pero gayon din, hindi na niya pwedeng ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa kanya. Doon na humiling si Arlene na kung pwede bang manatili sa tabi niya si Norman kahit isang gabi na lamang, kung saan pumayag naman ito. Pero si Arlene ay may inihandang sorpresa din pala para kay Norman sa huling gabi nila. Pumasok ito sa kwarto ni Jeremy upang nakawin ang baril na nakatago sa ilalim ng kama nito at dinala iyon ng patago sa kwarto niya. Sa isip nito, kung gustong tapusin ni Norman ang relasyon nila, tatapusin niya ito sa paraang gusto niya. Takot na takot ito na iwanan siya ni Norman para sa ibang babae at yun ang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Kaya habang silang dalawa ay nasa loob ng kwarto at nagbibihis si Norman ng nakatalikod sa kanya, tinutok niya ang baril sa ulo ng isa at hinila ang gatilyo. At sa sobrang galit di umano niya sa sitwasyon, ginusto niya ring tapusin ang sariling buhay. Pero ang pagtatangkang iyon ay pumalpak dahil himalang nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. June 2013, nagplead ng guilty si Arlene sa pagpatay kay Norman Benner at siya ay nasentensyahan na makulong ng 35 years sa bilangguan. Para sa pamilya ni Norman, dahil buhay ang kinuha, buhay din sana ang kapalit para sa hustisya. Dahil kailanman, hindi na nila muling makikita at makakasama ang kanilang minamahal na anak at kapatid. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like at mag-subscribe na din kayo sa ating channel. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.